Martial Peak, Kabanata 5825. Bumalik. Ang rate ng daloy ng oras sa Yangkay Miniature Universe ay iba sa labas ng mundo, at ang ratio ng daloy na ito ay tataas sa kanyang mga natamo sa Tao of Time at sa paglaki ng kanyang lakas. Sa ngayon, ang kanyang cultivation level sa 9th grade Heaven Opening Realm, ang Tao of Time ay umabot na sa 8th layer, at ang flow rate ng oras sa Miniature Universe ay medyo mas mabilis kaysa dati, halos umabot sa 10 hanggang 1. Sa madaling salita, isang araw sa labas, 10 araw sa Miniature Universe. Ang huling pagkakataong pumili si Yangkay ng mga talento mula sa Void World ay ilang taon na ang nakalipas. Kapag na-convert sa mga taon na lumipas sa Miniature Universe, halos 10,000 taon na ang lumipas. Tulad ng isang mahabang akumulasyon ng oras, ang bilang ng mga magandang seedlings sa Void World, natural na ito ay hindi masyadong maliit. Ang mga taong ito ay naipon sa limitasyon sa Void World. Sa normal na kalagayan, mapapromote sila sa Heaven Opening Realm pagkatapos umalis sa Void World, at kailangan nilang maging mas malakas para makalaban sila. Ngunit palagi niyang ibinabato ang ganitong bagay sa sarili niyang head manager upang harapin, ngayon ay hindi dumating si Hua Qingxi, at ganoon din ang itinapon kay Zhang Wuan. Matapos magtipon ang lahat ng kwalipikadong maging Great Emperor, sinabi ni Yangkay. Ang mga taong ito ay ipinasa sa iyo, alam ni Manager Hua kung ano ang gagawin. Tumango si Zhang Wuan. Hindi na babalik. Sinulyapan ni Yangkay ang star boundary, umiling at sinabing. Hindi na kailangan. Nagmamadaling muling nagkita, at biglang naghiwalay, na lalong nagpadagdag ng lungkot. Ngayong nakabalik na siya, ngayong mahigpit ang digmaan, mahalagang pumunta muna sa headquarters. Sa pagsasalita ng ganito, itinaas niya ang kanyang kamay at kumaway, humakbang, at nawala ang kanyang figure. Ang isang grupo ng mga disipulo na lumabas sa Void World ay hindi naisip kung ano ang nangyayari, nakita nila na ang Daoist ay umalis, kaya maaari lamang silang yumuko upang paalisin sila. Kasabay nito, sa High Heaven Palace at Peel Room, sa harap ng isang malaking peel refining furnace, ang isang Xianing Chang na natatakpan ng belo ay nagiging magic arts, pinasisiga ang kapangyarihan, at kinokontrol ang apoy upang pinuhin ang spirit peel. Ang furnace ng spirit peel na ito ay hindi mahirap pinuhin. Maaari itong ituring bilang isang uri ng spirit peel para sa pagpapagaling. Malaki ang pangangailangan nito sa larangan ng digmaan. Sa kanyang kasalukuyang peel refining Great Grandmaster Realm, natural itong madaling pinuhin. Sa isang tiyak na sandali, bahagyang huminto ang paggalaw ni Xianing Chang, at itinaas ang ulo at tumingin sa langit. Bagamat may makapal na pader at mabibigat na hadlang sa paghihigpit, ang malatubig na mga mata ay tila nagawang baliwalain ang lahat ng mga sagabal, na sumasalamin sa isang gumagalaw na imahe. Pamilyar sa figure. Bahagyang pumalo ang apoy ng peel stove. Si Xianing Chang ay nagmamadaling nagtipon, na-control ang apoy, at nagpatuloy sa pagpino ng spirit peel. Sumilay ang mga ngiti sa kanyang mga mata, at ang kanyang mga mata ay kurbadong parang mga crescent. Sa sandaling ito, napakasaya ng mood ni Xianing Chang, patuloy na nagbabago ang magic arts, at narinig din ng peel stove ang tunog ng dingdong ng spirit peel, na malutong at matamis. Sa oras na iyon, pumunta si Mi Jinglan sa High Heaven Palace para kausapin siya tungkol sa pagkawala ni Yangkay. Bagamat mahusay na gumanap si Xianing Chang at hindi man lang nag-alala tungkol sa kaligtasan ni Yangkay, paanong hindi siya mag-aalala tungkol dito? Nagpakita lang siya ng sapat na tiwala sa lalaking iyon. Naniniwala siya na kahit anong hirap at panganib ang kanilang kaharapin, nasaan man sila, siguradong babalik ang lalaki ito, dahil ito ang kanyang tahanan, at may naghihintay sa kanya. Ngayong sa wakas ay bumalik na siya, ang nag-aalalang puso ni Xianing Chang ay tuluyan ng mabitawan. Star Boundary, pinangunahan ni Hua Qingxi ang isang grupo ng Heaven Opening Realm na sumugod sa isang emergency, ngunit nakatanggap ng tawag kay Zhang Wuan. Sa unang tingin, nakita ko ang maraming Emperor Realm na nagtipon sa paligid ni Zhang Wuan. Bahagya silang nagulat, at mabilis silang nag-react, sumisigaw. Nakabalik na ang Palace Master. Napakaraming Emperor Seniors na malapit nang ma-promote sa Heaven Opening Realm ang nagsasama-sama. Nakita niya ang ganitong uri ng eksena ng higit sa isang beses, at malinaw na alam niya kung saan nanggaling ang Emperor Realm na ito. Tumango si Zhang Wuan, itinuro ang Emperor Senior Stage na iyon. Iiwan ko ito sa iyo dito. Pagkasabi nito, bumalik siya sa Star Boundary. Siya ay malubhang nasugatan at kailangang magpatuloy sa pagpapagaling. Kung ang oras na ito ay hindi alam ang aura na bumabalik mula kay Yangkay, hindi siya magmamadaling lumabas.
Si Hua Qingxi ay orihinal na gustong magtanong ng higit patungkol sa impormasyon ni Yang Kai, na nakakaalam na si Zhang Wuan ay naglalakad ng napakabilis, hindi niya ito binibigyan ng pagkakataong magsalita, pakiramdam niya ay wala siyang magawa. Ngunit ang pagbabalik ng Palace Master ay isang magandang bagay. Sa paglipas ng mga taon, may balita na ang kanilang Palace Master ay nakulong sa Universe Furnace. Maraming tao ang nag-aalala tungkol dito. Ngayong bumalik na ang Palace Master, ang mga taong iyon ay dapat nagamaan. Itong senior, hindi ko na kaya. Isang mahinang boses ang biglang nagmula sa gilid. Lumingon si Hua Qingxi upang tumingin, at nakita ang isang void world na disipulo na may mahirap na ekspresyon at isang internal chi na marahas na pagtaas-baba, halatang nasa bingit ng isang pambihirang tagumpay. Sila ay nagsasanay sa void world sa loob ng maraming taon, at naabot na nila ang limitasyon ng kanilang sariling antas ng paglilinang, pinakondensing ang principal seal, pinipino ang mga mapagkukunan, ngunit dahil sa pagsugpo sa Yang Kai Miniature Universe, mahirap para sa kanila na masira. Sa pamamagitan ng mga tanikala, umalis sa Miniature Universe ngayon, nawala ang pagsupil, at malapit na itong mapromote sa isang iglap. Ito ay hindi lamang ang tagapagsalita, ngunit marami pang iba ang nagpapakita rin ng mga palatandaan ng pambihirang tagumpay. Hindi na baguhan si Hua Qingxi dito. Maraming beses na niyang hinarap ang ganitong bagay. Natural, pamilyar siya sa daan. Agad niyang inutusan ang mga disipulong ito na maghiwa-hiwalay, naghahanap ng angkop na lokasyon-posisyon, at hayaan ang Heaven Opening Realm na dala nila upang bantayan ang isang tabi, para sa tagapagtanggol ng mga disipulong ito. At siya mismo ang personal na namahaji ng Heavenly Yuan Stabilizing Pill sa Void World Disciple. Sa tulong na ito, ang rate ng tagumpay ng mga Void World Disciples na lumulusot sa Heaven Opening Realm ay maaaring tumaas ng higit sa 30%. Dapat mong malaman na maaari kang mapili mula sa Void World, ngunit lahat sila ay mga mahuhusay na tao. At least pwede na silang dumiretso sa 5th grade Heaven Opening Realm. Maraming tao ang dumiretso sa 6th grade. Napakaraming tao na dumiretso sa 7th grade sa bawat oras. Kung walang Heavenly Yuan Stabilizing Pill, malaki ang posibilidad na may mabibigo sa promosyon, ngunit sa napakaraming taon, ang alagad na lumabas sa Void World ay walang pagkabigo sa promosyon. Ang isang malaking dahilan ay dahil sa pagiging epektibo ng Heavenly Yuan Stabilizing Pill. Ang lahat ay nagpapatuloy sa maayos na paraan. Nakarating na si Yang Kai sa Territory Gate ng High Heaven Territory. Napakahigpit ng mga bantay dito. Mayroong kahit ilang 8th grade Heaven Opening Realm na personal na nakaupo, at mayroon ding Purifying Black Ink Battleship na selyado ng maraming Purifying Light. High Heaven Territory, ang New World Territory. Ang dalawang territory na ito ay maaari na ngayong ituring na pinakamahalagang hulihan ng human race at ang pundasyon ng human race. Ang kanilang kahalagahan ay kapareho ng Northern Pass na kasalukuyang kinokontrol ng Black Ink Clan. Bilang territory gate na humahantong sa pundasyon, natural na ito ang pangunahing prioridad ng pangangalaga ng human race. Ang Purifying Black Ink Battleship na nakalagay dito ay maaaring maiwasan ang anumang pagpasok ng Black Ink Disciple. Ang lahat ng mga sundalong bumalik mula sa harapan, anuman ang antas ng paglilinang, ay dapat sumunod sa maglakbay sa Purifying Black Ink Battleship. Humakbang pasulong si Yang Kai, nang hindi itinatago ang kinaroroonan nito. Natural na nalaman ng 8th grade Heaven Opening Realm na nakabantay dito, at nagulat sila nang mapansin nila ang aura ni Yang Kai. Ang human race ay kasalukuyang mayroon lamang ilang 9th grade Heaven Opening Realm, at kilala nila silang lahat, at ang mga 9th grade na iyon ay nangunguna sa labanan sa labas ng buong taon. Biglang may lumitaw na 9th grade sa likuran, na natural na nakakalito. Hindi nagtagal ay nagtipon ang isang grupo ng 8th grade at matamang naghintay. Hanggang sa lumitaw si Yang Kai sa kanilang larangan ng pangitain, ang isa sa kanila, 8th grade, ay biglang napagtanto. Siya pala. Sabi nito na may masayang mukha, at nagkusa na batiin siya. Lumapit siya, ikinuyom niya ang kanyang mga kamao. Yang. Biglang hindi niya alam kung ano ang tawag dito. Mas matanda siya kay Yang Kai. Siya ay isang senior at veterano na 8th grade. Ilang beses na niyang nakilala si Yang Kai noon at palaging tinatawag na junior brother si Yang Kai. Ngunit ngayon ay napromote na si Yang Kai sa 9th grade, at ang salitang junior brother ay hindi masasabi. At ang kanyang seniority ay mas mataas kaysa kay Yang Kai, hindi nararapat na tawagan ang isang may sapat na gulang. Pagkatapos ng kaunting pagsasaalang-alang, ang 8th grade na ito ay nagsabi. Regiment Commander Yang. Sa pangalan, si Yang Kai ay ang Army Commander ng Mysterious Nether Army. Bagamat ang Mysterious Nether Army ang kasalukuyang namumuno sa Uyanglay,
hanggat ang punong kalihim ay hindi naglalabas ng malinaw na utos, si Yang Kai ay palaging magiging army commander ng Mysterious Nether Army. Nakilala ni Yang Kai ang tao at sumagot. Chi Senior Brother Hai. Pagkatapos ng lahat, nakita niya na ito ng ilang beses, at may ilang impression din si Yang Kai sa matandang 8th grade sa harap niya. Nag-init ang puso ni Chi Hai, at nagkusa si Yang Kai na tawagin siyang senior brother, na malinaw naman para maiwasan ang kahihiyan sa titulo. Walang masyadong bagay kanina. Alin sa 9th grade na iyon ang hindi nabuhay ng maraming taon, at nakakatakot anuman ang edad o seniority. Ang pangalang 9th grade old ancestor ay karapat-dapat din sa pangalan. Ngayon ang sitwasyon ay iba sa hinaharap. Ngayon ang nakababatang Yang Kai ay na-promote sa 9th grade. Sa hinaharap, mas maraming sumisikat na bituin ang mapopromote sa 9th grade. Ang pamagat na old ancestor na ganitong uri ay tiyak na hindi angkop para sa bagong henerasyon. Sa oras na ito, maraming 8th grade din ang nagtipon sa paligid. Alam man nila o hindi, nahulaan na nila ang pagkakakilanlan ni Yang Kai sa sandaling ito at binati sila. Ang bagong henerasyon na 8th grade ay tumingin kay Yang Kai at ang kanilang mga mata ay puno ng paggalang at paghanga. Sa kanilang paraan ng paglaki sa pagsasanay, ang pangalan ni Yang Kai ay matagal nang naging alamat. Maraming tao ang naghahangad na maging ganitong uri ng tao. Ngayon, nakatayo siya sa harap ng kanilang mga mata, at naging 9th grade siya. Lahat sila ay lihim na bamantong hininga, na nagsasabi na ang kakaibang prutas ay isa pa ring alamat. Dumaan lang si Yang Kai dito, at hindi siya pamilyar sa mga 8th grade na ito. Dahil walang magandang pag-uusap, nagtanong lang si Chi Hai ng isang nakagawiyang tanong at hinayaan ito. Dumaan sa territory gate at makarating sa kalapit na territory. Dumiretso si Yang Kai sa lumulutang na lupain kung saan matatagpuan ang punong tanggapan. Hindi nagtagal, nakita na ang lumulutang na lupa. Sa isang sulyap, ang mga tao sa lumulutang na lupa ay nabighani. Maraming martial artist ang nagtipon, at ang mga abalang tao ay hindi alam kung ano ang kanilang ginagawa. Sa conference hall, sinisiyasat ni Mi Jinglan ang intelligence na ipinadala ng frontline battlefield kasama ang maraming staff at tinatalakay ang mga kaukulang plano. Ang mga miyembro ng kawani ay may iba't ibang mga pag-iisip at madalas na may ilang mga pagtatalo dahil sa ilang mga detalyadong desisyon, ngunit sa huli kailangan pa rin nito si Mi Jinglan upang makagawa ng pangwakas na conclusion, at ang buong silid ay masigla at masigla, tulad ng isang ordinaryong pamilihan ng gulay. Biglang bumangon si Mi Jinglan at tumingin sa labas. Napatulala rin ang mga katulong na nagtatalo at tinignan siya ng may pagdududa. Ito ay. Sumimangot si Mi Jinglan, lumayo ng ilang hakbang, at naglakad palabas ng bulwagan. Nang mapasulyap ang ulo dito, nakita niya ang isang umaagos na liwanag na mabilis na nagmumula sa labas ng kalangitan, kumukurap-kurap sa harapan, at kumalat ang umaagos na liwanag. Ipinapakita ang isa sa kanila. Sa pagtingin sa taong biglang lumitaw, si Mi Jinglan ay hindi maiwasang kumurap, na iniisip na may isang ilusyon. Ngumiti si Yang Kai at nakipagkamao. Senior Brother Mi. Ang maraming mga tauhan na sumunod kay Mi Jinglan ay napaalis pagkatapos ng ilang sandali ng bahagyang pagkabigla, at hindi nila maiwasang magkagulo, at mamulong sila. Si Yang Kai. Si Sir Yang. Bumalik na si Sir Yang. Martial Pick, Kabanata 5826. Ang sitwasyon. Si Yang Kai ay nakulong sa Universe Furnace ng higit sa 600 taon nang walang anumang balita, ang kanyang buhay o kamatayan ay hindi alam. Ito ay walang alinlangan na isang dagok sa human race, lalo na ngayon na ang digmaan sa pagitan ng human race at Black Ink Clan ay sumiklab. Bagamat kasalukuyang may ilang 9th grade Heaven Opening Realm Masters, wala sa kanila ang nagkaroon ng napakalaking bentahe kapag kaharap ang pseudo-royal lords na ito. Kahit na ang mga veteranong master ng 9th grade tulad nina Xiao Xiao at Wu Qing ay hindi nagawa ito. Sa pangunawa ni Mi Jinglan, ang tanging makakagawa ng ganoon ay si Yang Kai. Noong ang Black Ink Clan ay natigil sa mga battlefield ng Great Territory, kung nandoon si Yang Kai, hindi sana magiging napakahirap ang labanan. Naisip niya na kailangan niyang maghintay hanggang sa susunod na pagbukas ng Universe Furnace bago magkaroon ng pagkakataong makatakas si Yang Kai, ngunit ngayon ay bigla siyang nagpakita. Labis na nagulat si Mi Jinglan at hindi naiwasang magtanong. Paano ka nakatakas mula sa Universe Furnace? Universe Furnace. Natigilan si Yang Kai, ngunit agad niyang napagtanto na malamang na nagkamali si Mi Jinglan. Kung iisipin, walang balita sa kanya nitong mga taon, kaya iisipin ng sino man na nakulong siya sa loob ng Universe Furnace. Hindi niya napigil ang matawa. Hindi ako na-trap sa Universe Furnace. Dinala ako sa katapusan ng mundo sa pamamagitan nito, kaya kinailangan ko ng ilang oras upang makabalik.
Ang katapusan ng mundo. Natarante si Mi Jinglan. Ito ay isang mahabang kwento. Iwinagayway ni Yang Kai ang kanyang kamay, ayaw nang pag-usapan pa ang bagay na ito. Sa ngayon, ang digmaan sa pagitan ng dalawang lahi ay mas mahalaga, at kahit na alam ng iba ang tungkol sa Universe Furnace na nagbubukas ng mundo sa Primal Chaos, wala itong silbi. Sa karamihan, maaari lamang nilang palawakin ang kanilang pananaw, at ito ay sabi-sabi lamang. Paano ito magiging katulad ng nakikita nila mismo? Hindi na nagtanong pa si Mi Jinglan, ngunit ang kanyang puso ay puno ng pagdududa. Nasaan ang katapusan ng mundo? Bukod dito, sa mga pamamaraan ni Yang Kai, inabot siya ng ilang daang taon bago bumalik, kaya gaano kalayo ito? Paliwanag ni Mi Jinglan, sinabi ni Mi Jinglan. Buti naman at nakabalik ka na, may mga bagay akong kailangan mong gawin. Dati, siya at ang marami sa kanyang mga nasasakupan ay tinatalakay ang digmaan ng isang great territory at nag-aalala tungkol sa kawalan ng sapat na lakas ng tao upang mapakilos. Ang pagbabalik ni Yang Kai ay nasa tamang oras. Tumango si Yang Kai. Senior brother, mangyaring magbigay ng utos. Pasok ka. Hinawakan ni Mi Jinglan ang braso ni Yang Kai at dinala siya sa bulwagan. Maya-maya ay umupo na ang lahat. Sinabi ni Mi Jinglan. Sasabihin ko muna sa iyo ang tungkol sa kasalukuyang sitwasyon sa pagitan ng dalawang karera. Tumango si Yang Kai. Ito rin ang kailangan niyang malaman. Nang lumitaw ang Universe Furnace, sumiklab na ang digmaan sa pagitan ng dalawang lahi. Mahigit 600 taon na ang nakalipas mula nang magsara ang Universe Furnace, kaya pagkatapos ng mahabang panahon, wala siyang ideya kung ano ang digmaan sa pagitan ng dalawang lahi o kung ano ang sitwasyon. Dati, tinanong niya si Zhang Wuan tungkol sa bagay na ito, ngunit hindi kumpleto ang pangunawa ni Zhang Wuan, kaya hindi niya ito tinalakay kay Yang Kai. Sa mga tuntunin ng pag-unawa sa kasalukuyang sitwasyon sa pagitan ng dalawang lahi, ang punong tanggapan ay natural na ang pinakamasinsinan. Kaagad, ipinaliwanag ni Mi Jinglan ang sitwasyon ng digmaan sa nakalipas na ilang daang taon. Ngayon lang napagtanto ni Yang Kai na nasakop na ng human race ang higit sa 200 Great Territory, at ang Great Territory Battlefield kung saan ang hukbo ng dalawang lahi ay matagal nang nabawi. Agad na naramdaman ni Yang Kai na may mali. Bagamat ang human race ay nagsilang ng ilang 9th grade at 8th grade masters sa Universe Furnace at ang kanilang lakas ay tumaas ng husto, hindi ito dapat sapat para makamit ang gayong magagandang resulta. Noong una ay naisip niya na ang digmaan sa pagitan ng dalawang lahi ay nagpapatuloy pa rin sa isang dosina o higit pang Great Territory Battlefields, dahil ayon sa kanyang pagkaunawa sa panig ng Black Ink Clan, ang bilang ng pseudo-royal lords sa Black Ink Clan ay tiyak. Hindi maliit. Kahit na ang human race ay may ilang 9th grade master, imposible para sa kanila na mabawi ang napakaraming great territory. Hanggang sa nabanggit ni Mi Jinglan si Mona Ye ay biglang naintindihan ni Yang Kai. Ang Black Ink Clan ay umaatres upang umaban, pinalawak ang battlefront at dispersed ang puwersa ng human race. Ang pagkawala ng higit sa 200 great territory ay hindi malaking kawalan para sa Black Ink Clan, ngunit pagkatapos na mabawi ng human race ang kanilang nawalang teritoryo, kailangan nilang mag-iwan ng ilang tropa upang ipagtanggol ito para hindi umatake ang Black Ink Clan. Muli ang mga ito at mawalan sila ng kontak sa mga frontline. Gayunpaman, ito ang pakana ng Black Ink Clan, kaya kahit naiintindihan ni Mi Jinglan ang intensyon ng Black Ink Clan, wala siyang magagawa tungkol dito. Ang tanging magagawa niya ay subukan ang kanyang makakaya upang matiyak na ang hukbo ng human race ay hindi magpapakita ng anumang mga kapintasan. Sa nakalipas na ilang taon, ang Black Ink Clan ay gumawa ng maraming aksyon laban sa Great Territory na nakuha, ngunit karamihan sa mga ito ay maliliit na labanan na madaling nalutas ng mga natitirang sundalo. Nalaman din niya mula kay Mi Jinglan na nakatakas sina Xiao Xiao at Wu Qing, at ang trump card na naiwan niya sa nakaraan ay na-activate din. Sa kasalukuyan, sa Spatial Territory, mayroong kabuuang 4 na Giant Spirit Gods na nakikipaglaban. Hindi ito nagulat ni Yang Kai. Imposible para sa Black Ink Clan na hindi gamitin ang nakulong na Black Ink Giant Spirit God sa mahabang panahon. Para sa kanila, ang Black Ink Giant Spirit God ay sobrang matulungin. Dahil dito, kapag nagsimula ang dalawang karera ng isang malawakang digmaan, ang panig ng Black Ink Clan ay tiyak na makakahanap ng paraan upang matulungan ang Black Ink Giant Spirit God na makatakas. Si Xiao Xiao at lakas ni Wu Qing ay hindi sapat para talagang pigilan ang isang Supreme Master, kaya ang trump card na naiwan niya ay ang perpektong counter. Kung pag-uusapan, ang labanan sa Spatial Territory ay nagdulot ng maraming problema para sa Black Ink Clan. Nakangiting sabi ni Mi Jinglan. Dahil ang Black Ink Clan ay sumasakop sa No Return Pass, doon ang Black Ink
Ang pundasyon ng clan ay namamalagi. Noong nakaraan, ang Black Ink Clan ay may malaking bilang ng mga tropa at mga supply na ipinadala sa mga frontline mula sa No Return Pass, ngunit ngayon, ang labanan sa pagitan ng apat na giant spirit gods ay nakaapekto sa buong spatial territory. Maraming beses, nasira ang puwersa ng Black Ink Clan na dumaan sa spatial territory. Hindi ko masasabing sigurado, ngunit sa paglipas ng mga taon, ang Black Ink Clan ay nawalan ng hindi bababa sa 20% ng kanilang mga puwersa sa spatial territory, na nakapagpaginhawa ng ilan sa aming mga pressure. Hindi napigilan ni Yang Kai na itaas ang kanyang kilay. Talaga. Ito ay isang bagay na hindi niya inaasahan. Sa oras na iyon, gusto lang niyang iwan si Ada para harapin ang Black Ink Giant Spirit God, ngunit ngayon, tila hindi niya sinasadyang sinamantala ito. Kung iisipin, ang labanan sa pagitan ng Giant Spirit Gods ay tunay na nakakasira ng lupa. Ang hukbo ng Black Ink Clan ay natural na kailangang maglakbay mula sa Northern Pass sa spatial territory. Ang sinumang mahuli sa resulta ng labanan ay tiyak na magdaranas ng kahabag-habag na kapalaran. Malamang, ang Black Ink Clan ay magkakaroon ng sakit sa ulo sa bagay na ito, ngunit sa isang labanan sa pagitan ng Giant Spirit God, walang sinuman ang maaaring makialam. Sa kasalukuyan, sa 12 pangunahing hukbo ng human race, 6 lang sa kanila ang may 9th grade master na namamahala, si Luo Tinghe ang namamahala sa Asher Sun Army, si Xiang Shan ang namamahala sa Blood Flame Army, si Yang Lai ang namamahala sa ang Mysterious Nether Army, si Wei Junyang ang namamahala sa Wolf Fang Army, si Xiao Xiao ang namamahala sa Yun Xiao Army, si Wu Qing ang namamahala sa Zihong Army, at ang natitirang 6 ay sina Jing Lei, Chi Wo, Fen Yu, Liang Yi, Qing Xia, at Yu Chan. Bagamat nagpadala ako ng maraming Divine Spirit upang tulungan ang 6 na pangunahing hukbong ito, nang walang 9th grade na namamahala, kulang pa rin sila kumpara sa iba, lalo na ang panig ni Chi Wo, na kasalukuyang kinakaharap ang hukbo ng Black Ink Clan sa E5 territory. Pagkasabi nito, casual na ikinaway ni Mi Jinglan ang kanyang kamay at ang malaking universe chart sa kanyang harapan ay biglang lumaki, na nagpapakita ng void chart ng E5 territory. Sa 3,000 Great Territory, hindi lahat ng Great Territory ay may sariling pangalan, tulad ng High Heaven Territory. Noong nakaraan, mayroon lamang isang codename, dahil ang High Heaven Territory ay walang anumang makapangyarihang sect, at wala rin silang kakayahang kumawala mula sa mga tanikala ng Universe World. Pagkatapos lamang sumikat ang Star Boundary at nagmula si Yang Kai mula sa High Heaven Palace na pinangalanan itong High Heaven Territory. Ang isa pang halimbawa ay ang bagong Great Territory. Sa Universe Chart, isa lang itong codename, ngunit ngayon ay kwalipikado na ang Myriad Monster World na kumatawan sa bagong Great Territory. Marahil sa hinaharap, kapag nilikha nila ang Universe Chart, ang bagong Great Territory ay tatawaging Myriad Monster Territory. Tanging kapag ang isang Great Territory ay may sapat na malakas na puwersa, ito ay ipandulan sa puwersang ito. Ang E5 Territory ay isang baog na Great Territory. Bagamat nagkaroon ng ilang Universe World sa nakaraan, wala sa kanila ang naging napakalakas, at ang pamantayan ng mga cultivator ng Universe World na ito ay hindi man lang maihahambing sa Star Boundary ng nakaraan. Matapos salakayin ng Black Ink Clan ang E5 Territory, ang mga buhay na nilalang sa Universe Worlds ay halos lahat ay napatay. Ngayon ang Chi Wo Army ay nakikipaglaban para sa Great Territory na ito, at ang hukbo ng Black Ink Clan ay nagayos ng kanilang mga sarili dito. Mula sa Universe Chart, sinakop ng pula at itim na ilaw ang kalahati ng teritoryo. Ang pulang ilaw ay kumakatawan sa Chi Wo Army, habang ang itim na ilaw ay kumakatawan sa hukbo ng Black Ink Clan. Pagkatapos na isuko ang napakaraming Great Territory, malamang na naramdaman ng Black Ink Clan na dumating na ang oras at naghahanda ng atakehin ang Chi Wo Army. Sa mga nakalipas na taon, pinakikilos ng Black Ink Clan ang kanilang mga masters para makapasok sa E5 Territory. Sa huling malaking digmaan, ang Chi Wo Army ay nahihirapan ng kumapit at dumanas ng maraming casualty. Kung magpapatuloy ang sitwasyong ito, nang walang reinforcements, ang Chi Wo Army ay hindi makakatagal sa loob ng maraming taon. Bahagyang tumanggo si Yang Kai. Gusto ni Senior Brother Mi na pangasiwaan ko si Chi Wo. Tumanggo si Mi Jinglan. Orihinal, ang plano namin ay kung talagang hindi na kami makakatagal, aalis kami sa E5 territory at iwaksi si Chi Wo para sumali sa iba pang 11 hukbo, ngunit dahil bumalik ka, ito mas mabuting ipaubaya na lang sa iyo si Chi Wo. Nag-isip sandali si Yang Kai bago sumagot. Wala akong anumang pagtutol, ngunit mayroon akong ilang mga ideya. Sinabi ni Mi Jinglan sa isang magalang na paraan. Sige, sinabi ni Yang Kai.
Minsan kong pinangasiwaan ang Mysterious Nether Territory, at sa Mysterious Nether Territory, walang sinuman mula sa Black Ink Clan ang nangahas na kumilos ng padalos-delos. Kung ako ang may kontrol sa Chiwo Army, malamang na ang Black Ink Clan ay hindi maglalakas loob na lumapit sa akin at magdulot ng anumang gulo. Dahil dito, kapag pinangangasiwaan ko ang Chiwo Army, iiwasan ito ng Black Ink Clan hanggat kaya nila. Kung hindi natin mapatay ang sinuman sa mga master ng Black Ink Clan, ang simpleng pagsakop sa ilang great territory ay magiging walang kabuluhan. Tumanggo si Mijinglan. Kaya ngayon, ang layunin natin ay patayin ang mga master ng Black Ink Clan, lalo na ang mga pseudo-royal lords. Ang Black Ink Clan ay mayroon lamang napakaraming pseudo-royal lords, at hanggat sapat na ang napatay natin sa kanila, ang Black Ink Clan ay hindi na magkakaroon ng kakayahan na makipagkompetensya sa atin ng human race. Kung ganoon ang kaso, mas mabuti para sa akin na kumilos ng mag-isa. Saglit na natigilan si Mijinglan, ngunit pagkatapos mag-isip tungkol dito saglit, sinabi niya. Tama. Tama ka. Ang pagpayag lang kay Yang Kai na pangasiwaan ang Chiwo Army ay talagang magbibigay daan sa Chiwo Army na makapasok sa dagat na parang dragon. Ang Black Ink Clan ay hindi na maglalakas loob na kumilos ng padalos-dalos sa harap ng Chiwo Army, ngunit ang buong hukbo ay magpapabagal din sa mga galaw ni Yang Kai. Kung siya ay nag-iisa, walang alinlangan na mas maginhawa para sa kanya na lumipat. Ang ibang 9th grade ay walang ganitong kakayahan. Ngunit magagawa ni Yang Kai na bihasa sa Space Principle. Sa kaso ng emergency, makakatipid si Yang Kai ng maraming oras. Habang nag-uusap silang dalawa, tahimik na nakaupo sa gilid ang grupo ng mga tagapayo, nakikinig ng mabuti. Sa maraming mga masters ng 9th grade human race, marahil ang binatang ito na nasa harapan nila ang nakakapagsalita ng basta-basta tungkol sa Black Ink Clan, ngunit alam ng lahat na hindi ito pagmamataas, ngunit labis na tiwala sa sarili. Marshall Pick, Kabanata 5827. Maliit na regalo. Sa loob ng meeting hall, humihingi ng paumanhin na tiningnan ni Mijinglan si Yang Kai. Bagaman alam kong mahihirapan kang maglakbay, wala ka pang oras para magpahinga at mag-cultivate sa ngayon. Ipauubaya ko sa iyo ang Chiwo Army. Humalaklak si Yang Kai. Hindi ako lumaban sa napakaraming taon, magandang panahon na para i-stretch ang aking mga kalamnan. Pagkasabi niya noon ay tumayo siya at lumabas. Pagdating niya sa pinto, bigla siyang may hinagis kay Mijinglan. Nahuli ito ni Mijinglan at narinig ang boses ni Yang Kai. Nagdala ako ng maliit na regalo para kay senior brother, mangyaring tanggapin ito. Nang iangat niya ang kanyang ulo upang tingnan, nawala na si Yang Kai. Sa pagtingin sa direksyon na iniwan ni Yang Kai, sa wakas ay nakahinga ng maluwag ang sabik ng mga tagapayo. Dahil ang taong ito ay bumalik at patungo sa E5 territory, ang digmaan doon ay dapat maging matatag. Sa kasalukuyan, ang Black Ink Clan ay walang alam tungkol sa pagbabalik ng taong ito, at kung walang magkamali, sila ay magdurusa ng husto. Commander Mi, dahil bumalik na ang master na ito, bakit hindi mo tipunin ang lahat ng 9th grade master at direktang salakayin ang ugat ng problema? May nagmungkahi. Ang kasalukuyang bentahe ng Black Ink Clan ay hindi lamang sa kanilang bilang, kundi pati na rin sa kanilang walang katapusang supply ng mga tropa. Para sa Black Ink Clan, hanggat mayroon silang sapat na Black Ink Nest at mga mapagkukunan, patuloy silang makakagawa ng hukbo. Kung aatakihin nila ang no-return pass at sirain ang high-grade Black Ink Nest ng Black Ink Clan mula sa pinagmulan, magagawa nilang ganap na putulin ang supply ng hukbo ng Black Ink Clan. Sa oras na iyon, ang pressure na kailangang tiisin ng human race ay magiging mas maliit. Sa ngayon, ang hukbo ng Black Ink Clan ay hindi mauubos, ngunit kung ang Black Ink Clan ay nawala ang kanilang Black Ink Nest, magagawa pa ba nilang gugulin ang kanilang mga tropa ng walang ingat? Maaga o huli, ang lahat ng Black Ink Clan ay mapapawi. 500 taon na ang nakalilipas, ang human race ay minsan nang nakagawa ng ganoong bagay, ngunit sa oras na iyon, 4 lamang na master ng 9th grade ang nakapagpakilos. Sa kasamaang palad, ang Black Ink Clan ay nakabantay at nabigo. Ngunit ngayon, kasama si Yang Kai, nakababalik lang, 7 na sila, halos doble ang dami kaysa dati. Kung talagang ginawa nila ito, may pagkakataon pa silang magtagumpay. Hinigpitin ni Mijinglan ang hawak sa kahon na nasa kamay niya at dahan-daang umiling, masyadong delikado, not to mention kung magtatagumpay ang planong ito o hindi, kahit magtagumpay ito, natatakot akong hindi nila kayang sirain. Lahat ng high-grade Black Ink Nest. Kung hindi natin ganap na puksain ang mga ito, ang ganitong uri ng pagkilos ay magiging walang kabuluhan at sa halip ay magiging sanhi ng iba't ibang hukbo na kumuha ng hindi kinakailangang mga panganib.
Ngayon ay iba sa nakaraan. Ang 12 pangunahing hukbo ng human race ay nakikipaglaban sa labas, at ang mga puwersa ng Black Ink Clan ay may sariling paraan ng pagharap sa sitwasyong ito. Kung ang mga master ng 9th grade na nagbabantay sa lugar ay biglang nawala, tiyak na sasamantalahin ng Black Ink Clan ang sitwasyong ito. Kung wala ang 9th grade masters na humawak sa kuta, marahil ang orihinal na pantay na tagmang sitwasyon ay magiging matagumpay na pagsulong ng Black Ink Clan. Sa oras na iyon, ang human race ay tiyak na magdaranas ng mabibigat na casualty, at lahat ng kanilang mga naunang natamo ay mawawala. Nag-isip sandali ang advisor na nagsalita bago bahagyang tumango. Totoo ang sinabi ni Commander Mi, masyado akong walang muwang. Sinabi ni Mi Jinglan. Sa kasalukuyang sitwasyon sa pagitan ng dalawang lahi, ang aking human race ay maaari lamang itong maglaro ng ligtas at hindi bibigyan ang Black Ink Clan ng anumang pagkakataon na samantalahin. Dapat tandaan ninyong lahat ito. Oo. Sang-ayon ng lahat. Inalis ni Mi Jinglan ang kanyang tingin at casual na binuksan ang kahon na inihagis ni Yang Kai. Bago umalis si Yang Kai, inihagis niya sa kanya ang bagay na ito, na sinasabi na ito ay isang maliit na regalo na ibinalik niya. Hindi na ito inisip ni Mi Jinglan at pasimpleng binuksan ito, biglang nanigas ang kanyang ekspresyon. Hindi lamang siya, ngunit ilang mga 8th grade Heaven Opening Realm Masters sa bulwagan ang naakit din sa kahon. Sa loob ng kahon ay nakalagay ang isang kumikinang na spirit peel. Sa ilalim ng kakaibang aura na ito, si Mi Jinglan man ito o ang iba pang mga master ng 8th grade, naramdaman nilang lahat na malapit nang lumuwag ang bottleneck na kanilang nananatili sa loob ng maraming taon. Kahit na hindi pa sila nakakita ng ganoong tableta, ang mga 8th grade master na nakapansin sa abnormalidad ng tableta na ito ay agad itong nakilala. Pinakamagandang kalidad na Heaven Opening Peel. Bulalas ng isang tao. Lalong natulala si Mi Jinglan. Ang maliit na red along ibinalik ni Yang Kai ay talagang pinakamagandang kalidad na Heaven Opening Peel. Hindi siya makapaniwala sa kanyang mga mata. Gayunpaman, sa pamamagitan lamang ng pag-asa sa kakaibang kilusang ito, nakuha nito ang mga tanikala ng isang master ng 8th grade Heaven Opening Realm. Sa mundong ito, malamang na walang iba kundi ang pinakamagandang kalidad na Heaven Opening Peel na makakagawa nito. Ito ay isang kayamanan na pinangarap ng maraming pinakamataas na 8th grade master, isang pagkakataon upang matulungan ang iba na makalusot sa mga tanikala ng Heaven Opening Realm Method. Ang isang solong tableta ay kumakatawan sa pagsilang ng isang 9th grade. Sa maraming taon ng akumulasyon ni Mi Jinglan, kung pipihin niya ito, tiyak na makapasok sa 9th grade. Sa isang iglap, naintindihan ni Mi Jinglan. Ang pinakamagandang kalidad na Heaven Opening Peel na ito ay malamang na kinuha mula sa mga kamay ng Chaos Spirit King. Dati, para magtanong tungkol sa kinaroroonan ni Yang Kai, nakipag-usap siya sa maraming cultivator na bumalik mula sa Universe Furnace at nakakuha ng ilang impormasyon tungkol sa kanya. Naramdaman ng ilang tao ang aura ni Yang Kai mula sa malayo, ngunit mabilis itong nawala, at sa oras na iyon, si Yang Kai ay tila hinahabol ng Chaos Spirit King. Sa oras na iyon, nahulaan ni Mi Jinglan na si Yang Kai ay naghanap ng problema sa Chaos Spirit King at inagaw muli ang pinakamagandang kalidad na Heaven Opening Peel na itinapon niya noong labanan. Gayunpaman, pagkatapos na hindi makita si Yang Kai sa loob ng napakaraming taon, hindi ma-verify ang bagay na ito, sa sandaling ito, pinatunayan ng Spirit Peel sa kanyang kamay na tama ang kanyang hula. Talagang nagawang bawiin ni Yang Kai ang Spirit Peel na ito. Hindi nakakagulat na hinabol siya ng Chaos Spirit King. Nang makilala ng Chaos Spirit King si Yang Kai, medyo malas din ito. Ilang beses nang nagpalit ng kamay ang isang tableta. Dahan-daang isinara ang kahoy na kahon sa kanyang kamay, huminto sandali si Mi Jinglan bago sinabing. Kailangan kong mag-isa sandali, kaya ipaubaya ko na sa iyo ang bagay na ito. Kung hindi ito isang kagyat na bagay, maaari mong pag-usapan ito sa iyong sarili. Sumang-ayon ang lahat. Lumabas si Mi Jinglan sa bulwagan at mahigpit na hinawakan ang kahon. Sa panig ng human race, mayroong maraming peak cultivator ng 8th grade, na marami sa kanila ay gumawa ng malaking kontribusyon sa human race. Masasabing lahat ng mga taong ito na nakipaglaban sa larangan ng digmaan habang ang kanilang buhay ay nasa linya ay karapat-dapat na igalang. Kailangan din nila ang pinakamagandang kalidad na Heaven Opening Peel para makalusot. Gayunpaman, mayroon lamang isang Spirit Peel. Si Mi Jinglan ay hindi makasarili na tao. Kung naging mapayapa ang mga bagay, maaaring wala siyang ideya tungkol sa Spirit Peel na ito. Hindi siya ang uri ng tao na determinadong makapasok sa 9th grade. Ngunit ito ay isang digmaan. Siya rin ang hepe ng punong tanggapan at namamahala sa pag-uugnay sa 12 human race pangunahing hukbo.
Ang iba't ibang hukbo ay sabay-sabay na sumulong, na binawi ang higit sa 200 Great Territory sa nakalipas na 600 taon. Mahaba ang battlefront dito, kaya sa lohikal na pagsasalita, hindi na akma para dito ang Head Office Division. Pagkatapos ng lahat, kapag ang battlefront ay pinalawig, ang impormasyon mula sa frontline ay hindi may hahatid sa oras, na nakakaapekto sa ilang mga desisyon at tugon. Naisip din niyang ilipat ang head office palapit sa larangan ng digmaan, ngunit hindi siya nang ahas na gawin iyon dahil isa lamang siyang 8th grade Heaven Opening Realm Cultivator. Ang lakas ng tao na naiwan sa head office ay hindi sapat para harapin ang palihim na pag-atake ng isang Black Ink Clan powerhouse. Kung hahanapin ng Black Ink Clan ang lokasyon ng head office at maglunsad ng sorpresang pag-atake kasama ang kanilang powerhouse, tiyak na magiging malubha ang sitwasyon ng head office. Hindi mahalaga kung siya ay namatay ng mag-isa, ngunit kung ang head office division ay ganap na nabura ng Black Ink Clan, hindi maiiwasang maapektuhan nito ang moral ng hukbo ng human race. Sa oras na iyon, kung wala ang head office division upang makipag-ugnayan sa iba't ibang hukbo, ang iba't ibang hukbo na lumalaban sa labas ay kailangang lumaban sa kanilang sarili. Sa mga tuntunin ng paghahatid ng impormasyon, ang human race ay hindi kasing ginhawa ng Black Ink Clan. Kung wala ang head office division, ito ay lubhang nakapipinsala sa pangkalahatang sitwasyon. Gayunpaman, kung makakalusot siya sa 9th grade, ang lahat ng kanyang mga naunang ideya ay maaaring maisigawa. Maaaring pakilyusan ng punong tanggapan ang kanilang mga puwersa sa direksyon ng larangan ng digmaan at makakuha ng impormasyon tungkol sa labanan sa frontline sa oras. Sa makatuwid, nang makita niya ang spirit pill na iyon, si Mijinglan ay nag-alinlangan saglit bago nagpas siyang gamitin ito upang makapasok sa 9th grade. Pagkaalis ni Mijinglan, unti-unting bumalik sa katinoan ang grupo ng mga tagapayo. Kahit na maaaring hindi sila makakuha ng 9th grade cultivation sa kanilang buhay, at hindi sila makakakuha ng pinakamagandang kalidad na Heaven Opening Pill, isang karangalan pa rin para sa human race na magkaroon ng bagong 9th grade. Sinabi ng isa sa mga 8th grade master. Ang tagumpay ni Chief Mi ay isang sikreto at hindi maaaring i-leak. Tumanggo ang lahat bilang pagsang-ayon. Ang Black Ink Clan ay mayroon na ngayong malalim na pag-unawa sa human race, na may 6 na 9th grade Heaven Opening Realm Masters na namumuno sa 6 na hukbo. Ngayong nakabalik na si Yang Kai, malamang na walang ideya ang Black Ink Clan na isang madugong bagyo ang sisabog sa E5 territory. Kung makapasok si Mijinglan sa 9th grade, ang human race ay magkakaroon ng 8 9th grade masters sa pangunahing larangan ng digmaan. Kung itinago nila ang katotohanang nakalusot si Mijinglan sa 9th grade, maaaring magamit nila ang pagkakataong ito sa hinaharap. Ang lahat ay isang mabilis na tao, kaya paanong hindi nila naisip ito? Sa makatuwid, kahit na walang mga tagubilin ni Mijinglan, alam nilang dapat nilang ilihim ang bagay na ito. Ang E5 territory ay isang great territory na may iisang bilang lamang ng universe worlds. Ito ay palaging baog at kakaunti lamang ang universe world sa buong teritoryo. Ang antas ng Marshall daw nito ay mas mababa pa kaysa sa star boundary noong nakaraan. Sa pagtingin sa buong 3,000 mundo, talagang marami ang mga baog na great territory. Nang salakayin ng Black Ink Clan ang 3,000 mundo, madali nilang kinuha ang great territory na ito. Ang mga nilalang sa universe worlds dito ay hindi man lang alam kung ano ang nangyari, kaya sila ay tuluyang nalipol. Matapos tanggalin ang great territory na ito, ang Black Ink Clan ay hindi nag-iwan ng labis na kapangyarihan dito, dahil hindi lamang ang Black Ink Clan ang hindi magbibigay pansin sa ganoong great territory, kahit na ang human race ay hindi ito masyadong papansinin. Ngunit 10 taon na ang nakalipas, ang E5 territory ay naging larangan ng digmaan sa pagitan ng human race ng Chiwo Army at ng Black Ink Clan Army. Tulad ng sinabi ni Mijinglan, sa paglipas ng mga taon, ang Black Ink Clan ay sadyang nagbigay ng higit sa 200 great territory upang pilitin ang human race na palawigan ang kanilang linya ng depensa. Nang maramdamang tama na ang oras, nilayon nilang salakayin ang Chiwo Army. Ang kanilang pag-urong ay hindi mula sa isang kabiguan, ito ay upang lumikha lamang ng isang mas mahusay na pagkakataon para sa counterattack. Sa paglipas ng mga taon, sa ilalim ng pamumuno ni Mona Ye, kahit na ang Black Ink Clan ay nawalan ng maraming great territory at nawala ang ilan sa kanilang mga puwersa, ang kanilang high-end na lakas ng labanan ay buo pa rin. Ang pagkawalang ito ay naging sanhi din ng Black Ink Clan na pigilan ang kanilang galit. Pagkatapos ng daan-daang taon ng pag-iipon, sa sandaling pumutok ang galit na ito, hindi na ito napigilan. Hanggat kaya nilang talunin ang Chiwo Army, sulit ang mga taon ng pagtitiis ng Black Ink Clan, kaya determinado ang Black Ink Clan na manalo sa labanang ito.
Ang dahilan kung bakit pinili nila ang Chiwo Army ay natural dahil wala silang 9th grade guard, kaya mas madaling nguyain ang kanilang mga buto. Iilan lamang ang mga 9th grade human race master, ngunit ang pangunahing hukbo ay nahahati sa 12 magkakaibang teritoryo, kaya walang paraan para pangalagaan silang lahat. Marshall Pick, Kabanata 5828. Digmaan sa E5 Territory. Sa E5 Territory, isang mahusay na labanan ang sumiklab. Mahigit isang dekada na ang nakalilipas, ang Chiwo Army ay sumulong sa mabilis na bilis, at pagkatapos na masakop ang maraming magagandang territory, nakapasok sila sa E5 Territory. Sa oras na iyon, ang Black Ink Clan ay nakaayos na dito, at ang dalawang hukbo ay nagsimulang makipaglaban sa malawak na kawalan. Sa loob ng 10 taon na ito, ang malalaking banggaan ay naganap tuwing 3 o 5 araw, at sa bawat pagkakataon, ang magkabilang lahi ay magdaranas ng pagkatalo. Bagamat hindi mapigilan ang momentum ng Chiwo Army, hindi pa rin nila nabawi ang teritoryong ito ng kasing dali ng dati. Binago ng hukbo ng Black Ink Clan ang kanilang humihinang momentum pagkatapos ng daan-daang taon, na nagpapakita ng hindi maisip na lakas at tibay ng pakikipaglaban, na naghihigpit sa Chiwo Army dito. Sa napakaraming pseudo-royal lords na sumali sa labanan, ang mga masters ng Chiwo Army ay nakaramdam ng matinding pressure. Ang pseudo-royal lord ay nasa antas na ng isang royal lord at isang 9th grade, kaya ang isang 8th grade human race master ay hindi makakapantay sa kanila. At least, kailangan nilang bumuo ng 5 elements o kahit 6 directions array para makaharap ang isang pseudo-royal lord. Para sa hukbo ng Black Ink Clan sa E5 Territory, mayroong halos 20 pseudo-royal lords. Ito ay isang lubhang nakakatakot na numero. Sa iba pang mga larangan ng digmaan, maliban kung mayroong mga master ng 9th grade human race, ang Black Ink Clan ay hindi magpapadala ng napakaraming pseudo-royal lords para lumahok sa labanan. Malinaw ang intensyon ng Black Ink Clan, gusto nilang umasa sa mga pseudo-royal lords na ito upang harapin ang matinding dagok sa Chiwo Army. Ang Chiwo Army ay tinarget din ng Black Ink Clan at ginamit bilang halimbawa sa iba. Sa pagharap sa napakalakas na lineup ng mga kaaway, ang Chiwo Army ay nagpakita rin ng pambihirang pagpapasya. Sa mga dakilang laban, maraming master ng 8th grade ang handang isakripisyo ang kanilang laman, dugo, at maging ang kanilang buhay upang labanan ang pseudo-royal lord. Iisa lang ang layunin ng kanilang mga aksyon. Kahit na hindi nila kayang patayin ang pseudo-royal lords na ito, masasaktan man lang sila at hamina ang kanilang lakas. Ang Black Ink Clan ay umasa sa malaking bilang ng innate territory lords na nakatakas mula sa Primordial Heaven's Source Grand Restriction upang lumikha ng malaking bilang ng pseudo-royal lords. Ito ay talagang isang kalamangan na pansamantalang hindi nabayaran ng human race, ngunit ang Black Ink Clan ay palaging may kahinaan na mahirap lutasin. Mahirap makabawi mula sa mga pinsala. Ayos lang kung magaan ang mga sugat nila, ngunit ang lakas ng pseudo-royal lords ay napakahusay, kaya hindi ito masyadong makakaapekto sa kanila. Gayunpaman, kung malubha ang kanilang mga pinsala, ang kanilang lakas ay bababa ng husto, at kung gusto nilang gumaling, kailangan nilang pumasok sa Black Ink Nest upang mag-hibernate. Maraming 8th grade human race masters ang paulit-ulit na nagsakripisyo ng kanilang sarili, na naging sanhi ng mga pinsala ng maraming pseudo-royal lords, na pinilit silang umalis sa larangan ng digmaan at bumalik sa no-return pass upang magpagaling. Kung hindi dahil sa katotohanan na ang no-return pass ay patuloy na nagpadala ng ilang pseudo-royal lords upang tulungan sila, ang labanan sa E5 territory ay hindi magiging ganoon katindi, at ang Chiwo Army ay malamang ay nagawang talunin ang kalaban. Ang lahat ng ito ay resulta ng malaking bilang ng 8th grade master na bumagsak. Hindi pa banggitin, upang balansehin ang pagkakaiba sa lakas sa pagitan ng iba't ibang malalaking hukbo, ang Head Office Division ay sadyang inilipat ang mga Divine Spirit sa mga hukbo na walang 9th grade master. Ito ay pareho para sa Chiwo Army. Bagamat walang gaanong mga Divine Spirit, mayroon pa ring higit sa 30 sa kanila. Maging ang Ancient Dragon Elder ng Dragon Clan ay may 2 sa kanila na nagbabantay sa lugar na ito, pati na rin ang Phoenix Clan at iba pang mga Divine Spirit. Ang mga Divine Spirit na ito na nabuhay ng hindi mabilang na mga taon ay walang alinlangan na mas malakas kaysa sa 8th grade human race. Bagamat mayroon pa ring agwat sa pagitan nila at ng pseudo-royal lords, ang natatanging natal divine ability ng mga Divine Spirit na ito ay bumubuo sa puwang na ito sa malaking lawak. Kadalasan, kapag nagsanib puwersa ang 2 o 3 Divine Spirit, halos hindi nila kayang makipaglaban sa isang pseudo-royal lord. Dahil sa desisyong ito kaya nagpatuloy ang Chiwo Army. Hindi pa rin optimistic ang sitwasyon. Ang Chiwo Army ang target ng Black Ink Clan, kaya natural,
hindi nila papayagan ang Chiwo Army na magpatuloy sa malayang pamumuhay. Sa nakalipas na mga taon, ang Black Ink Clan ay patuloy na dinadagdagan ang kanilang puwersa, na nagdulot ng matinding pressure sa Chiwo Army. Maaaring makita ng sino mang may mga mata na ang digmaan ng E5 grade ay magtatapos sa pagkatalo ng Chiwo Army. Gustong patayin ng human race ang high-end na lakas ng labanan ng Black Ink Clan, ngunit paanong hindi ito magagawa ng Black Ink Clan? Hindi banggitin na mayroon pa ring malaking bilang ng pseudo-royal lords na naghihintay na ipadala sa larangan ng digmaan sa No Return Pass. Kung isa sa panganib ni Mona Ye ang lahat at ipadala ang lahat ng kanyang pseudo-royal lords, ang Chiwo Army ay walang paraan upang labanan. Ang dahilan kung bakit hindi niya ginawa iyon ay dahil gusto niyang dahan-daang pahinain ang lakas ng human race. Sa nakalipas na 10 taon, kahit na ang pseudo-royal lord ay dumanas ng matinding pinsala, wala ni isa sa kanila ang namatay. Sa kabaligtaran, hindi mabilang na 8th grade human race cultivator ang bumagsak. Ngunit kahit na alam nila ito, ano ang magagawa nila? Imposibleng umatras ang hukbo ng Chiwo, kaya't nagngangalit lamang sila at nagpupursage. Mas naging imposible para sa kanila na humingi ng reinforcements mula sa labas. Ang iba't ibang hukbo ay pawang nakikitungo sa kanilang mga kaaway, kaya walang sino man ang may lakas na tumulong sa iba. Kung daan-daang taon na ang nakalilipas, noong binabantayan ng human race ang 12-12 ng mga Great Territory battlefields, maaaring tumawag sila para sa mga reinforcement, dahil sa oras na iyon, ang Great Territory battlefields ay hindi masyadong malayo sa bawat isa, iba pa, na nagpapahintulot sa kanila na matapos ang labanan ng mabilis at makabalik ng mabilis. Gayunpaman, dahil ang frontline ng human race ay nakaunat at ang iba't ibang hukbo ay nag-uugnay sa kanilang mga puwersa, mahirap para sa kanila na suportahan ang isa't isa. Sa wakas ay nagbunga na ang pagkana ni Mona Ye, at ang patuloy na pag-urong ng Black Ink Clan ay nagpatunay na hindi ito ganap na walang kabuluhan. Sa kawalan, isang karaniwang battleship ang gumagalaw, ngunit napapalibutan ito ng hindi mabilang na Black Ink Clan. Ang Black Ink Clan na ito ay hindi masyadong malakas, karamihan sa kanila ay low-grade Black Ink Clan lang, karaniwang cannon fodder lang para sa Black Ink Clan. Paminsan-minsan, magkakaroon ng ilang high-grade Black Ink Clan, ngunit hindi sila gaanong banta sa mga grupong ito. Gayunpaman, sa malawak na dagat na ito ng Black Ink Clan, ang battleship na ito ay nasa isang delikadong posisyon at maaaring mabaligtad anumang oras. Walang ibang pagpipilian. Napakaraming master ng Black Ink Clan, at walang paraan para patayin silang lahat. Higit pa rito, hindi lamang ang mga master ng low and high grade Black Ink Clan na ito, mayroon ding ilang master ng feudal lord na palihim na umaatake. Nakulong dito ang isang maliit na koponan sa ilalim ng jurisdiction ng Division Commander Kunding ng Chiwo Army. Ang buong team ay binubuo ng 11 tao, kabilang ang team leader Wang Chen, vice team leader Zhou Li, at ang isa pang miyembro ng team ay isang 7th grade Heaven Opening Realm habang ang iba ay 5th grade o 6th grade lamang. Bagamat ang human race ay mayroon na ngayong 2 Heaven Opening Realm Cradles, ang World Tree Clone, ang Star Boundary at Myriad Monster World, na maaaring magbunga ng malaking bilang ng magagandang panla na angkop para sa paglilinang, hindi lahat ay may pambihirang talento. Kung ikukumpara sa mga henyo na nakakuha ng malaking atensyon, karamihan sa kanila ay may mga ordinaryong kakayahan. Higit pa rito, kahit na ang mga henyo ay nangangailangan ng oras upang umunlad mula sa low grade hanggang sa high grade. Dahil dito, ang mga hukbo ng human race ay kadalasang binubuo ng 5th grade at 6th grade Heaven Opening Realm Cultivators. Gayunpaman, kumpara sa libu-libong taon na ang nakalilipas, ang pangkalahatang paglilinang ng mga cultivator ng human race ngayon ay mas mataas ng hindi bababa sa 1 o 2 grado. Sa Black Ink Battlefield, sa lahat ng pangkat ng human race sa iba't ibang mountain pass, tanging ang team leader lang ang 7th grade Heaven Opening Realm Cultivator. Bagamat mayroong maraming 7th grade Heaven Opening Realm Cultivator, hindi marami sa kanila, at tanging ang mga nakaabot sa 7th grade ang kwalipikadong maging team leader. Gayunpaman, sa kasalukuyang grupong ito, mayroong 3 7th grade master, kaya kitang-kita ang pagkakaiba. Ang ganitong grupo ay makikita sa lahat ng dako sa Chiwo Army, at masasabing ang kasalukuyang maliit na koponan ng human race, bihirang magkaroon lamang ng isang 7th grade master, ang pagkakaroon ng 2 o 3 7th grade ay isang basic arrangement. Ang team leader ng ilang elite na team ay mayroon pang 8th grade master. Ang bilang ng mga cultivator ng 8th grade human race ay tumaas ng husto. Hindi lang marami silang naipon sa paglipas ng mga taon, ngunit ang mababang kalidad na Heaven Opening Pill na naani nila mula sa Universe Furnace ay nagbigay daan din sa human race na maabot ang 8th grade.
Ang pagtaas sa kanilang pangkalahatang paglilinang ay lubos ding nagpapataas ng lakas ng iba't ibang hukbo ng human race. Ang koponan ni Wang Chen ay wala sa napakagandang sitwasyon sa ngayon. Nahiwalay sila sa pangunahing puwersa ng garrison sa panahon ng malakihang paghaharap sa Black Ink Clan, hindi pangkaraniwan ang sitwasyong ito. Nang magsagupaan ang dalawang hukbo, naging madali para sa ilan sa mga sundalo na mahiwalay sa labanan. Pagkatapos ng lahat, ang kawalan ay walang hangganan at ang larangan ng digmaan ay malawak, kaya tiyak na may ilang mga aksidente. Kapag nakatagpo ng ganoong sitwasyon, natural na mabilis na bumalik sa pangunahing puwersa ng garrison at makipagkita sa mga tao mula sa garrison. Kung hindi, kung sila ay gagala sa labas, magiging madali para sa kanila na matarget ng kalaban. Nais din ni Wang Chen na pangunahan ang kanyang koponan pabalik sa kanyang garrison, ngunit ang kanyang kapalaran ay masama. Talagang nakatagpo siya ng hukbo mula sa Black Ink Clan dito, kaya wala siyang pagpipilian kundi ang lumaban at tumakas. Napakaraming Black Ink Clan cultivator, kaya mas naging mahirap ang sitwasyon ng team. Ang tatlong 7th grade ay sinakop ng bawat isa ang kani-kanilang battleships, patuloy na ina-activate ang kanilang secret techniques at artifacts para atakehin ang Black Ink Clan cultivators. Biglang umalangaw ang isang sigaw ng sorpresa, at ang isa sa 6th grade na responsable sa pamamahala sa Spirit Array ay tumawag. Team Leader, hindi na matuloy ang defense formation, malapit na itong bumagsak. Ang isa pang miyembro ng koponan ay sumigaw. Ang Tiger Roar ay sobra-sobra, maaari lamang nating gamitin ito ng 3 beses pa. Ang Tiger Roar ang pangunahing artifact ng labanan ng battleship na ito, at bawat battleship ay nilagyan ng ilang spirit arrays na naset up ng maaga. Ang cultivator na nag-activate ng artifact na ito ay nagbuhos ng kanyang lakas dito, at ang bawat strike nito ay katumbas ng buong lakas ng isang 7th grade Heaven Opening Realm cultivator. Gayunpaman, ang mga artifact at spirit array ay walang buhay na mga bagay, at kapag na-activate ang mga ito ng napakaraming beses sa maikling panahon, madali itong lalampas sa mga limitasyon ng kung ano ang maaari nilang mapaglabanan. Ang pangunahing artifact ng labanan ay na-overload, at ang defensive formation ay nasa bingit ng pagbagsak. Ito ay nagdaragdag lamang ng insulto sa pinsala para sa buong koponan. Ang una ay lubos na makakabawas sa pinsala ng koponan habang ang huli ay direktang tutukayan ang kaligtasan ng koponan. Umuungal ang team leader na si Wang Chen habang pinapatay niya ang kalaban. Zhong Wuyu, huwag kang sumigaw, inaayos ko na. Isang tugon ang dumating mula sa gilid ng battleship. Ito ang pangatlong 7th grade cultivator ng koponan. Sa sandaling ito, sumugod siya sa Tiger Roar upang imbestigahan ang sitwasyon ng artifact na ito at mabilis na kumuha ng ilang materyales para ayusin ito. Si Zhong Wuyu ay hindi lamang isang 7th grade master, ngunit isa ring artifact refiner. Sa ilalim ng normal na mga pangyayari, ang maliit na pinsala sa battleship ay hindi na kailangang ipadala sa Departamento ng Logistic upang ayusin. Sa kabilang banda, ang mukha ni Vice Team Leader Zhou Li ay puno ng dugo at siya ay nasa isang malungkot na kalagayan. Ngayon lang, sumugod siya at nakapatay ng ilang mga kaaway, na lubhang nakabawas sa pressure sa koponan, ngunit nakaranas din siya ng ilang mga pinsala. Sa sandaling ito, malakas siyang nagmura. Ang matandang asong si Mi Jinglan, ang ating Chiwo Army ba ay pinalaki ng isang stepmom? Bakit sina Yun Xiao at Zihong ay may master ng 9th grade samantalang kami ay wala? Hindi nakakagulat na galit siya, maraming tao mula sa Chiwo Army ang nagpipigil ng hininga. Gaya nga ng kasabihan, hindi maiwasang magdusa sa kakapusan. Ang human race ay kasalukuyang may 6 na 9th grade master, ngunit mayroon silang 12 pangunahing hukbo. Sa simula pa lang, si Luo Tinghe ang namamahala sa Asher Sun Territory, kaya naiintindihan ito. Ito ay pareho para kay Wei Junyang na namamahala sa Wolffang Army. Masasabing nakakainggit ang dalawang hukbong ito na makakuha ng master ng 9th grade, walang magsasabi ng kahit ano.